Sa mga balitang pambansa, kapapasok lamang po na balita mga kapatid, kasalukuyang nagkakaroon ng explosive eruption ang Bulkang Kanlaon. Ayon po sa PHIVOLCS, pumutok nga ang bulkan mag-aalas 6 ng gabi kaninang umaga. Nagbuga po ito ng makapal at maitim na usok na aabot naman sa 4,000 metro ang taas. Sa ngayon, nakataas na po ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Antabayanan lamang po ang iba pang detalye sa balitang yan maya-mayang kaunti. Sa iba pang mga balita, isa na namang research vessel ng China ang naspatan sa loob po ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa may Itbayat, Batanes po yan mga kapatid. Miyerkules nga nang dumating ang Chinese vessel na Zhongshan Dashu. Galing po yan sa Guangdong Province. Ilang araw lang yan matapos i-anunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth na plano ng Pilipinas at Amerika na magsagawa nga ng joint military exercise sa Batanes. Bukod sa naturang barko, nauna na ring naispatan sa Panay at Palawan ang isa pang Chinese research vessel na naglayag naman patungong Indian Ocean noong Huwebes. Ang PCG naman ay ayaw magpakampante. Kaya magpapadala pa rin ang eroplano at barko para maitaboy ang Chinese research vessel. Balik bansa na si Vice President Sara Duterte matapos asikasuhin ang pagbuo ng legal team ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Kumpiyansa ang bise na mas mapapabilis na sakaling maghain ng anumang petisyon ng kanilang kampo dahil kumpleto na ang mga abogado ni Duterte. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga rally sa labas ng ICC detention facility sa The Hague. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng International Criminal Court, hindi makakaapekto sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo ang kaliwat ka ng demonstrasyon. Siniguro rin nilang maayos ang paghawak nila sa kalusugan ng dating Pangulo kahit hindi pinayagang ipasok ang mga gamot nito mula sa Pilipinas. Sa iba pang balita mga kapatid, mga pangalang tunog celebrity naman sa ngayon ang nadagdag sa listahan po ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po dyan ay sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, kasama din si Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Lahat sila pawang mga walang birth, marriage, death records sa Philippine Statistics Authority o PSA. Napag-alaman ding sa higit 2,600 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts. Nasa 800 lang na benepisyaryo ng confidential funds ang OVP at DepEd ang may record sa PSA. Ito naman daw ang susunod na bubusisiin ng Kamara. Nilinaw ng Commission on Elections na walang irregularidad sa desisyon ng transmission service provider nila na mag-stock ng election paraphernalia sa isang residential area sa Davao City. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, puro transmission equipment lang naman ang inimbak sa inupahang bahay, gaya ng mga Starlink at solar panel. Gagamitin ng mga yan sa mga lugar na walang signal. I1 joint venture with Ardent Network o I1 JV ang service provider na nakatoka sa transmission sa eleksyon. Ayon kay Garcia, nagdesisyon ng I1 na magrenta ng bahay para imbakan ng gamit dahil walang warehouse na pumayag na rentahan sila ng ilang araw lang. Paglilinaw ng COMELEC legal at walang dapat ipag-alala ang publiko dahil hindi naman mga makina na gagamitin sa botohan ang inimbak sa bahay. Proper notice sa lahat ng concern dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit 1-2 araw dahil nga po sa wala po talagang handle o ginagarantiya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po ito effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Samantala muli namang nanawagan ng grupong National Wage Coalition o WNC para madaliin ang pagpasa sa panukalang batas para sa wage hike sa buong bansa. Ayon po sa NWC, dapat i-certify na as urgent ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng lahat ng manggagawa sa buong bansa bago pumatapos ang 19th Congress. Sa ngayon, nakabinbin sa ikalawang pagbasa sa Kamarang naturang panukala. Pero may pumasa namang panukala sa Senado noong March 2024 para naman sa 100 pesos na aumento sa sweldo. Naka-break pa ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa Hunyo.